Yes, good day to you guys. And another day, another content na naman tayo kasi my main goal for this contents is para mas ma-broad yung reach out natin sa social media for upcoming e-commerce dito sa Worldwide Entrepreneurs. Kasi guys, worldwide entrepreneurs will become network marketing plus e-commerce. So, ang thinking ko do'n, ang forecast namin do'n is magiging para na siyang drop shipping business. So, kailangan talaga natin magpakapal ng reach out dito sa social media, TikTok, especially Facebook. And nagpapasalamat ako sa mga nagla-like, share, nagko-comment sa mga contents natin dito. Maraming maraming salamat po. And our main topic for today, it's all about worldwide entrepreneurs. So, yeah, pag-usapan natin ano yung mga experience ko dito. Paano ako nagsimula, naging consistent, at nagtuloy-tuloy dito sa worldwide entrepreneurs. So, bago yan, kape muna tayo. Moringa ay coffee, guys. So yeah, let's begin. Nagsimula siya anyways, back then 'no, nung hindi pa ako nag-start dito sa Worldwide Entrepreneurs. So dati po akong estudyante na nag-aaral ng mabuti. But yeah, because of the pandemic 'no, naging modular yung klase and sa halip na mag-online class ako, sa halip na magbasa ako ng mga lessons namin online, yung ginawa ko, nalulung ako sa ML. So, imbes na mag-study, nag-ML. And sa sobrang lupit natin sa ML na, nakapaglaro tayo ng alam mo yun, pustahan. So, parang na-addict na dun sa ML. Dun na nagkakaroon ng source of income. Kaya hindi na talaga nafokusan yung pag-aaral. Kaya I was college before, I was enrolled. And yun, 6 days lang tayo sa college 'no, hindi na natin napatuloy because of distractions na din. But anyways, siguro yun na din yung way ni God, ni universe 'no, para maging matagpuan si Worldwide Entrepreneurs, 'di ba? So, but anyways, hindi ko naman sinasabing positive yun, siyempre negative talaga yon because iwan mo yung pag-aaral mo because of addiction of ML. Hindi puwede yun, 'di ba? And there comes to a time na, yung parents ko kasi farmer and both sila farmer. Ako lang yung, anak nila. So, I'm the only child. Napakasuwerte ko kasi only child daw ako. So, hindi ko alam, siguro. But in reality, siguro suwerte kasi wala akong kapatid na inaalagaan. At the same time, I have also the responsibility right now since may edad na din yung parents ko, kailangan ko silang suportahan din financially. But yan, nakakapagtrabaho din sila pero hindi talaga provide on their own source of income. Kumbaga kung hindi ako makakapagbigay, uutang lang sila, gano'n siya. And after nilang mangutang, yung mga nautangan nila sa'kin din magre-reach out. So, cycle lang din. And there comes a time na sabi ko, responsibility 'to, okey? It's a blessing and for me to be able to grow, kailangan kong, ah, kailangan ko siyang i-face or, tawag dito, yeah, basta gano'n. Kailangan ko siyang maranasan, okey? And, tuloy lang tayo sa kuwento 'no, yun napalayo na tayo. But anyways, yun, addiction sa ML and after that, basketball, barkada. So yun yung mga usual na mga teenager challenges na kumbaga sarap ngayon, hirap in the future.
'Di ba? And sa experience ko na yon since, pumapasok lang ako, sa bahay, gabi na, minsan lasing pa. So, yun yung mga experience ko before na masarap yung buhay na wala kang responsibilidad. And there comes to a time na since siguro naiinis na yung parents ko sa akin and to the point na pinalayas na lang nila ako. So, I was in, um, yeah, lumayas talaga ako sa'min. That's the main reason why naging independent din kasi walang trabaho, adik sa ML, palabarkada, inom. So, yun na din siguro yung way para magbago ang ginagawa ko. And since pinalayas ako, usually kailangan kong magtrabaho. So, first job ko is kung alam mo yung store na Fix and Mix. So, dati akong tindero ng Fix and Mix, no? So, sa Fix and Mix na yun, 12 hours yung trabaho. And then yung sahod is 200 pesos. It was, I think, 2018. Hindi ko lang maalala, hindi ko lang sure, no? Pero, yeah, before pandemic pa yon. And it comes to a time na dun sa trabaho ko na yun, hindi talaga ako makaupo. Puro, sa 12 hours na yun, puro talaga tayo at makakaupo ka lang kapag lunchtime or break time. Minsan nga break time hindi ka pa makakaupo sa sobrang daming customers. So, hindi ako tumagal do'n, na-try ko lang 'yon since first job ko 'yon. Na-try ko lang 'yon in just 2 weeks. So, umalis ako. Naghanap ulit ako ng bagong trabaho and na-introduce sa'kin ng tropa ko din, ng barkada ko din is maging kargador. So sabi ko, since naranasan ko din yung pagfa-farm, I think kaya ko din maging kargador. Pero hindi ko pa alam sa sarili ko kung kaya ko ba yung trabaho. Kasi nakikita ko kung nakikita niyo yung Coke na 1.5 liters, guys. Ilan yung laman nun? It's 6 or yeah, 6 siguro. So 6 liters. 6 ba o 12? Comment nga kayo sa comment section, guys, kung ilan yung laman nun. Pero alang-ala ko pa before na kaya ko pa palang buhatin yung isang case, 'no, isang case ng, tawag dito, ng 1.5 litro. Ay hindi, 1 liters, sorry guys. 1 liters ng Coke, isang kaha. So, kaya ko pa yung buhatin hanggang sa taas and anyways, yun yung naranasan ko before and kung makikita niyo or alam niyo pa yung Coke, Sprite, Royal na dagul, yung maliit. Hindi ko lang alam kung 8 ounce ba yon. So, 12 pieces yon in 1 pack. And ang naaalala ko dati, pinagpapasapasahan pa yan namin. Pinagpapasapasahan. Almost 2,000 pack in 1 day. So, ganun kahirap, ganun challenging yung mga naranasan ko before sa trabaho. And there comes to a time na na-introduce din ako sa, so una kong nakita na trabaho is Coke Company. So kargador ako sa Coke. And then after that, na-introduce ako sa San Miguel. So nag-level up. From soft drinks, naging beverages, naging beer. So, San Miguel, they are the distributors in municipality. Kami yung distributor sa buong municipality ng Red Horse, ng Beer na Beer, all San Miguel products. Okay? So, ayun, medyo napadali yung trabaho kasi hindi na namin kailangan mag-imbak or papasok ng mga bote or mga beer sa sasakyan. So, all we have to do is mag-pile na lang ng litro at mag-deliver sa customer. So, naranasan ko maging kargador almost 3 months, no?
almost 3 months, and then after that, ito pa yung kagandahan sa kuwento natin 'no. Kumuha ako ng motor. And malayo kasi sa bahay yung workplace ko. Kumuha ako ng motor, and then after a few months, ano siya, loan or hindi siya fully paid. So, hindi ko siya nabayaran kasi nung time na yon nagka-cut off ng mga tao and kailangan alisin ako sa trabaho din kasi hindi pa din ako regular doon. And it comes to a time na wala na akong mababayad or wala na akong mababayad sa motor. And then sabi ko, ano pa yung trabaho na kaya kong gawin? Kasi high school or senior high school graduate, wala naman akong skills. Skills ko basketball siguro, maasahan niyo ako diyan, pustahan, ML. Pero aside from that, yung fixed income, wala talaga akong masyadong maisip. And then it comes to a time na yung ate ko, sinabihan ako na, "John Ray, ba't hindi ka kaya mag-call center?" Sabi ko, "Ate, call center, 74 yung grado ko sa English from grade 10 to grade 12. Tapos pagko-call centerin mo ako, yung nagpapasa lang sa akin floor wax para maging 75 para pumasa lang." And natutuwa lang ako sa ano na yun, sinabihan ko yung ate na-reject yung idea ng ate ko, pero tumatak yun. Sabi ko, kung totoo nga na wala sa grado yung pagiging successful, wala sa numbers, wala sa school, yung pagiging successful. So, tinry ko, guts ko lang talaga na i-try ang call center. So, yun na nga, dala-dala ko yung card ko, 74 ang grado, pinakita ko po yung ano, kasi kailangan ng requirements. 'Pag nag-apply card, kailangan ng, resume, ID. So, yun yung mga naalala ko before. So, kape muna tayo. So yun yung naalala ko before na kailangan mag-pass ng, resume at card. So sabi ko, "Walang hiya 'to, 75 yung grado sa English tapos" wala talaga akong confident, guys. Tinry ko lang, guts lang yung meron ako. And then, in-interview muna ako. And nanonood din tayo ng mga movies, English movies, and sometimes nakakapagsalita din ng English. So, nagulat yung professor, yung nag-i-interview kasi medyo fluent naman sa English pero 74 yung grado, 'di ba? So, excuse me guys. So 'yun. Going back 'no, so final interview, nakapasa. Then after that, nagtrabaho po ako sa isang call center company. And marami din akong company na pasukan. And there comes to a time na sabi ko, nung kargador ako, na yung sahod ko ₱200 per day, 'no? And nung naging call center ako na naging 800 or 700 to 1,000 per day yung sweldo ko. Ang pinagtataka ko lang bakit parang wala pa rin akong ipon. Sino yung nakaranas nun? Comment kayo sa comment section kung naranasan niyo na din na tumaas yung sweldo niyo, at the same time, wala pa rin kayong ipon. Yun pala, sa buhay natin, kung tumataas pala yung sweldo, di ko alam kung ito din yung nararanasan niyo. Pero kung tumataas pala yung sweldo, ko personally, tumataas din yung lifestyle. And kapag tumaas yung lifestyle, wala pa ring ipon. Basic. So, practical. Wala ka pa ring ipon. And naranasan ko din na
na burnout sa pagiging call center. So, nag-stop ako and yun na nga, nakita ko yung isa sa influencer, 'no? For me, matatawag ko siyang influencer, 'di ba? Content creator and businessman sa social media. So ayan guys, naputol yung usapan natin kasi na-lowbat yung mic natin. But anyway, sana okay yung audio ngayon. And balik tayo sa topic, no. Nakilala ko isa sa influencer dito sa social media. And putok na putok siya dati. And hanggang ngayon putok na putok pa rin. Which is walang iba kundi si Sir MJ Lopez. So sino yung nakakilala kay Sir MJ Lopez? Pa-comment nga sa comment section, MJ Lopez. And yeah, nung nakilala ko siya, na-inspire ako. Kasi from yung buhay niya, parang mas malala pa sa na-experience ko. From rags to riches. Grabe, isa sa talaga sa inspiration. Isa talaga sa motivational speakers sa social media, si Sir MJ Lopez, when it comes sa mga experiences niya and knowledge niya about business. Sa murang edad, nagnegosyo, sa murang edad, naging successful, naging, alam mo yun, kasi, kung sino yung hindi pa nakakilala kay Sir MJ Lopez, Sir MJ Lopez was already successful and 21 years old. Kumbaga yung success na meron siya in just 21 years old, nakikita ko na sa kanya. Okay? Ang success na gusto ko para sa sarili ko, nakita ko na sa kanya in just 21 years old pa lang. Which is, kumikita na ng millions per month. So, 16 siya nung nagsimula siya sa business, 19 naging milyonaryo, and at the age of 21, naging successful siya doon. And sa atin naman, iba-iba naman yung meaning ng success. Pero I think for me, he's very successful. And yun yung hinahangaan ko sa kanya. And there comes to a time na since na-inspire ako sa kanya, nag-try ako na mag-traditional business. So iniwan ko yung trabaho, nag-resign ako, and nag-put up lang ako ng traditional business. First traditional business ko ay Divisoria Products. From this Divisoria, dinala ko siya sa probinsya namin para i-resell. Although, ang laki din naman ng tinutubo ko doon. Tapos, harap pa kami ng school. So, school supplies, yung mostly na binibenta ko doon, harap siya ng elementary at high school. So, mabenta talaga. Okay? And, ang naging mali ko lang doon, naging failure ko lang doon is nagpautang. Okay? Nagpapautang ako and there comes to a time na minsan hindi na nagbabayad yung iba. So, hindi na babalik yung puhunan, yung capital. So, nag-stop ako doon. Nag-try naman ako ng banana chips. Okay? Sa banana chips naman, doon naman lumaki yung sales, lumaki yung income namin doon. There comes to a time na 5 school yung nag-o-order sa amin. So, 5 canteen ng school yung nag-o-order sa amin. Nagre-range kami ng at least 5 hanggang 7 sako ng saging na nako-consume every week. So, ganun karami yung kailangan namin gawin. And lastly is nag-hire kami ng tagaluto kasi kailangan na ng manpower para sa products. And first week, okay naman yung lasa. Second week, okay. Third week, okay lang din naman yung lasa. And the fourth week, wala na. Sabaw na yung lasa. And, I mean, hindi na parehas ng dati yung lasa. Kasi yung nakakaalam lang talaga na, or although, tinuruan naman. Okay? Tinuruan naman namin kung paano magluto yung na-hire namin. Pero since hindi talaga consistent kasi sabi nga nila, pag nagluto ka, haluan mo ng pagmamahal. Okay? Yung pagluluto ng isa, yung kanta is pang inspirational song. Kumbaga, 'di ba, kumakanta ng love song,
Yung isa naman is bigo. So, yun yung kinakanta. So, broken hearted. Nakaka-apekto pala yan sa pagluluto, no? Pag broken hearted. But anyways, yun na, sumama yung hindi naging perfecto. Hindi naman natin kailangan maging perfecto, pero hindi naging match yung lasa ng dati. So, ang dami nang nagreklamong customers, ang dami nang nagreklamong distributors na wala pa silang stock hanggang ngayon. Ang dami ng orders pero wala pa ring stock. That's the main reason why na-stop ko yon. Okay? Pangalawang business yan na nag-fail. Pangatlong business ko, traditional business, is farming. So, kumuha kami ng lupa na matataniman ng gulay. Specifically, sitaw, talong, okra. So, kumita din naman doon, pero yun na nga, since hindi namin talaga ma-handle. Okay? So, nag-stop din doon. Patlong failure yon. Pang-apat is, nag-try din ako na maging real estate agent. Tumagal din ako ng more than 1 month. Pero in just 1 month na yon, more than 1 month, hindi ako kumita. Hindi ako nakapagbenta. So yeah, and it's a great experience na din. So sa apat na business na yon is may natutunan. And then after that, binalikan ko, may nag-reach out sa akin actually dati. So binalikan ko yung leader na nag-reach out sa akin. And nung nag-reach out na ako sa Worldwide Entrepreneurs, ang dami ko nang alam nun when it comes to network marketing kasi inaral ko siya 5 months before. And sabi ko, may mga questions na nasa utak ko, which is pinakinggan ko yung negative sa network marketing, pinakinggan ko yung positive din sa network marketing. So, unahin natin yung negative. So, sabi nila, na-burn out at hindi sila naging successful doon kasi number 1, isang problema is hindi sila kumita. Number 2, hindi na sinusuportahan ng upline. Number 3, meron talagang company na nagsasarado agad. Number 4, hindi effective yung products. Actually, marami pa. Pero yung apat na yun yung talagang naka-highlight sa akin. So, sinagot ko sa sarili ko. Number 1, pag nagkaroon ba ng discouragement, nagkaroon ba ng less yung income, or kung hindi ba ako kumita dito in few months, kaya ko bang magtuloy-tuloy? Sabi ko, yes. So, 1 point. And number 2, ano yung number 2? Number 2 is, susuportahan ba ako nang nag-invite sa akin ng company kapag nagtuloy-tuloy ako? And nakita ko sa Worldwide Entrepreneurs na sa proseso, sinusuportahan talaga yung isa't isa. Unlike, hindi ko naman sinasiraan yung ibang company, pero nakikita ko sa mga marketing nila, puro lang resulta. Hindi ko nakikita yung proseso kung paano nila nagawa. But dito, sa mga vlogs ni Sir MJ, nakikita ko yung proseso. Nakikita ko yung resulta. Nakikita ko yung tulungan. So that's 1 point. 2 points na. Number 3 is maraming nagsasaradong company, which is Worldwide Entrepreneurs. Sobrang tagal na sa industry. So, since 2016 pa. And hindi pa siya naging network marketing, natayo na yung products. Okay? So, 20 years na, as of the moment, 20 years na ang products natin dito sa Worldwide Entrepreneurs. Number 4 is, number 4? Makakalimutin talaga ako, guys, no? But, yeah, lahat ng question ko, nasagot ko yon ng yes, kayang-kaya ko. That's why nag-decide ako na mag-join sa Worldwide Entrepreneurs. And just, after 3 months, hindi talaga ako kumita, 0. 3 months, guys. So, sabi ko, since may commitment ako sa sarili ko na magtutuloy-tuloy ako kahit wala pang income, tinuloy-tuloy ko pa din. Hanggang 4th month, kumita ako ng 1,200. Ang laki, di ba? But, yeah, in reality, hindi ka makakapag-survive talaga nun kapag wala kang source of income, pag wala kang ibang diskarte, okay? But yeah, after 4 months,
5 months, kumita na din, lumaki. Hanggang naging 7 months. After 7 months, may nag-invest under our organization dito sa Batangas, which is si Ma'am Joyce. Nag-invest siya ng business center. That's why nandito ako ngayon. And meron na tayong office dito ngayon ng Worldwide Entrepreneur sa Rosario, Batangas. Okay, so yan, medyo umulan. Siguro di naman nakaka-apekto guys sa audio, no? But anyways, yan, tuloy tayo, no? Regardless of anything, tuloy tayo. So yun na nga, after 7 months doing online dito sa Worldwide Entrepreneurs, naranasan natin mag-offline activity, naranasan natin mag-travel kung saan-saan. So from Bacolod, from Negros, dumayo tayo sa Batangas. Yung dating Ilonggo, naging Batanggenyo. Ay diga, kaya naman ang pagkagaling. But anyways, no, yun yung mga milestone natin dito sa Worldwide Entrepreneurs. And after 7 months, nagtuloy-tuloy tayo, lumaki yung income, lumaki yung grupo, nakakapag-speak na dito, nung dating mahiyain, ngayon makapal na yung muka. Yung dating hindi makapag-speak sa harap ng maraming tao, ngayon, nakakapag-speak na. Dati, mahihayin talaga ako when it comes to camera, hindi nga ako makapagpa-picture na. Pag family picture pa, ayoko kita yung itsura ko sa camera. Pero right now, I'm creating content, creating value for you guys, and I'm so much happy and grateful for the growth, for the personal development. And yun yung mga milestone, mga goals natin na na-achieve dito sa Worldwide Entrepreneurs. At sobrang dami pang magiging resulta dito sa Worldwide Entrepreneurs. Kasi I'm very excited na let's talk about this. Kasi sa Worldwide Entrepreneurs will become a e-commerce business. So yun yung forecast natin. 2026, I guess, or ngayong year, ila-launch na yung e-commerce. So magiging network marketing plus e-commerce siya. So parang siyang dropshipping. So I'm very excited of that. That's why nagkikreate tayo ng content para maraming reach out. And I'm so much happy and grateful kung nandito ka pa ngayon sa video na to. I'm sure na sa patuloy mong panonood dito, you will and you can become part of Worldwide Entrepreneurs. Sobrang simple lang naman kasi ang daming nagnenegosyo dito habang nagtatrabaho. So hindi mo kailangan magtiis na after or 3 months hindi ka kumita, nangangamba ka na kasi wala kang trabaho. So guys, no. If you are an employee, if you are a student, hindi mo kailangan drop out, hindi mo kailangan resign sa trabaho para gawin yung business na to. Okay? You just have to decide kasi when it comes naman sa pagtatrabaho, for example, 9 to 5 yung trabaho mo, tapos 8 hours yung tulog mo. Ano yung ginagawa mo pang 5 to 9? So is it, nagba-basketball ka lang ba? Nag-ML? Stuff like, hindi naman makakatulong sa personal development mo. Gawin mo na lang to. And kung halimbawa naman, hindi ka talaga fan ng network marketing, negative, hindi naman sabihin na natin, wala ka talagang plan na mag-business. Ang dami nga ngayon na pwede mong pagkakitaan, just like this. For example, nagba-basketball ka. And then, marunong ka, marami kang natututunan sa basketball. Why not share your experience, share your knowledge in social media by creating content? And by that, kung napapanood mo to ngayon at hanggang ngayon nandito ka pa rin sa content mo, sa content ko, and nakapag-start ka na mag-video when it comes to basketball, kasi ako, fan talaga ako ng basketball. At nagawa mo na siya, just comment the link ng video mo dito sa video na to or message mo sa akin and I'll support you guys. I guess that's the way na din para I'll give back to you yung mga support niyo sa akin when it comes to views, comments, and likes. So that's is siguro appreciation na din. And I also want to have you
na, alam mo yun, in the future, makakapag-collaboration din tayo, mga small content creators, and hopefully, and sabay-sabay tayo na umangat dito sa social media. But yeah, anyways, kung gusto mo talaga ng extra source of income, gawin mo yung mga bagay na makakabigay sa'yo ng extra source of income on your 5 to 9. Okay? On your 8 hours available time. So, you just have to decide. For example, marunong ka magluto, why not video? Videohan mo lang. Lagyan mo ng camera, magluto ka dyan, no? Or mahilig kang kumain, mahilig kang mag-travel, why not put a camera on the front of your doing, or basta gano'n. So, yeah, at the end of the day, mahihain ka man or hindi, social media will become, alam mo yun, puputok at puputok. Okay? You just have to decide right now, go on lang. Pag, alam mo yun, yung discouragement, naranasan din natin yun. Ano yung sasabihin ng ibang tao sa akin? Sabihin sa akin, dati nga sinasabi sa akin, pastor na daw ako eh. Pero, yeah, it's not about them. It's about, wala akong pake. Kasi, sa akin to, hindi naman sila nagpapakain sa akin. So, ganun siya. And I hope na since nandito ka sa mga video natin ngayon, and hanggang ngayon nandito ka pa rin, and you're a big fan also of Sir MJ Lopez, hopefully magkaroon tayo ng free webinars and seminars. Seminars natin nasa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Kung malapit ka lang doon, just message me down below para mabigay ko sa iyo yung mga schedules ng free seminars ni Sir MJ Lopez.